Shabbat Shalom mga kapatid! Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo ay kanyang mahalagang bayan. Ito po ang pamagat ng pagtatalakay natin para sa Parasya Kitab. Sa Deuteronomy 26 po, ang Israel ay makita natin sa salita ni Yahweh, nasa bingit ng pagpasok sa lupang pangako. Pagkatapos ng mga taon ng pagkaalipin, paglalakbay, pagsubok at pagkakaloob ni Yahweh, sinabi sa kanila na dalhin ang unang bunga ng kanilang ani sa harapan niya. Ngunit hindi lamang sila magbibigay. Kailangan nilang alalahanin. At dito nga po sa verses 5 to 10, makita natin, kailangan nilang alalahanin kung sino sila noon, kung paano sila inalipin sa Ehipto, kung paano sila dumaing kay Yahweh, kung paano sila iniligtas, at kung paano dinala ni Yahweh sa lupang pangako. Kaya ang mensahe po ng kitabo ay hindi lamang tungkol sa pagpapala. Ito po ay tungkol sa kung paano mamuhay ang isang taong nakaranas ng pagtubos ng Diyos o ni Yahweh. So, meron po tayong tatlong mahalagang punto. Ang una po, magpasalamat, alalahanin ang ginawa ni Yahweh. Magpasalamat, alalahanin ang ginawa ni Yahweh. Mapapansin po natin sa Deuteronomy 26 from verses 1 to 11. Sila po ay inutusan na ang unang bunga ay kailangang ihandog. Ang unang bunga ay paalala na si Yahweh ang nagbigay ng lahat na meron sila. At dito rin nga po sa Deuteronomy 26, 10 to 11, sinasabi, at ngayon, narito, dinala ko ang unang bunga ng lupain na binigay mo sa akin, O Yahweh, at ikaw ang magagalak sa bawat mabuting bagay na ibinigay sa iyo ni Yahweh. So, alalahanin po natin itong salita. Ikaw ay magagalak sa bawat mabuting bagay na ibinigay sa iyo ni Yahweh. Sapagkat ito po ay babalikan natin mamaya. Ang pasasalamat, kumbaga, sinasabi dito sa talata ay nagsisimula kapag nakilala natin ang pinagmumulan ng ating mga pagpapala. Ito pong pasasalamat or attitude of gratitude or attitude ng pasasalamat ay hindi na po ito regularly na nakikita natin sa mga tao or common na nakikita natin. Madalang na po ang makakita tayo ng tao na mapagpasalamat kahit sa maliit na bagay. Pero ito po ang trait, kumbaga, ng mga Pilipino na tayo po ay mapagpasalamat. At makikita natin, mahirap lamang ang pagpapasalamat kung hindi natin alam kung sino yung pasasalamatan natin. Kaya nga, yung isa nga daw pong problema ng atheist, gusto niyang magpasalamat pero nahihirapan siya. Sino yung kanyang pasasalamatan? Kasi wala naman po silang Diyos. So, reminder po sa atin sa salita ni Yahweh, lalong-lalo dito sa mga ibang talata. Example po yung Santiago 1 verse 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay mula sa itaas. So, ito po yung pag-acknowledge dito sa katotohanan na sinasabi natin na ang pasasalamat ay nagsisimula kapag nakilala natin ang pinagmumulan ng ating pagpapala. Once we acknowledge that there is someone higher than us and in control of everything, we can offer the praise of thanksgiving. So, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay mula sa itaas. So, ina-acknowledge dito po sa aklat ng Santiago na all good things comes from above. Nagmumula po sa ating Ama sa langit. Sinasabi rin ng unang Korinto 4:7, ano ang mayroon ka na hindi mo tinanggap?
Kapag ma-realize po natin yung katotohanan na wala anuman na meron tayo na hindi nanggaling sa Panginoon, mas lalo po natin maiintindihan itong or ma-internalize itong katotohanan na lahat po ng meron tayo ay tinanggap natin mula sa ating Panginoon na nagmamahal po sa atin. Kaya nga, minsan kapag naging komportable ng buhay, ito na po yung mga instances na nakakalimutan na natin kung sino ang nagbigay. Sapagkat sa buong pag-aakala natin at mali naman, tayo ang pinanggalingan nitong mga bagay na naging komportable na po yung ating buhay. So, mahalaga po yung pag-alala. Kasi sa pag-alala, ma-realize natin na itong mga bagay na naging rason, kumbaga, bakit tayo naging komportable, ay hindi nanggaling sa atin, kundi nanggaling sa Diyos. Kapag naalala natin ang kabutihan ni Yahweh, nagiging mapagpasalamat tayo. Kaya nga ito po yung inutos dito sa Deuteronomy 26. Ito pong sinasabi na law of Bikurim, na sila ay inutusan na magbigay ng offerings para maalala nila ang kabutihan ni Yahweh at palitan yung kabutihan na yon ng pagpapasalamat sa pamamagitan ng pag-offer ng kanilang ani. So, napakaganda po na reminder po sa atin ito dito sa ating parasya Kitabo. Sa pangalawang punto po, sumunod, ang pagpasalamat ay dapat magbunga ng pagsunod. So, hindi lamang po nahihinto yung response natin doon sa pagpapasalamat. Of course, mahalagang hakbang po ito. Pero ito ay unang hakbang lamang. Kailangan ito pong hakbang na ito ay susundan kagad ng pagsunod. At kung tayo po ay meron talagang pusong mapagpasalamat, ito po yung magiging natural outflow ng pagpapasalamat. Na dahil doon, tayo ay madali nang sumunod sa kanyang mga tagubilin, sa mga utos ni Yahweh. Deuteronomy 26 from verses 16 to 17. Sinasabi, ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na si Yahweh ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at papakinggan ang kanyang tinig. Napansin natin, hindi lamang sinabi ng Israel, si Yahweh ang aming Diyos. Sinabi rin nila, lalakad kami sa kanyang mga daan. Ang tunay na relasyon sa Diyos ay hindi lamang sinasabi. Yan po yung pinapakita dito sa talata na ito. Na yung relasyon natin, kumbaga, ay nakikita sa physical realm. Yung mga bagay na tangible. Concrete na mga bagay. Na hindi lang tayo sumunod, sumang-ayon sa ating isipan, kundi yung mga action natin ay naaayon doon sa pagsunod natin na ginawa ng ating puso't isipan. Kaya nga sinasabi, lalakad kami sa kanyang mga daan. So action po. So ang tunay na relasyon sa Panginoon na hindi lamang sinasabi, ito ay isinasabuhay. Kaya nga ako po ang pinaka gusto ko na definition ng Christianity ay it is a lifestyle of following Yeshua. Lifestyle po ito. Hindi po lamang ito panandalian or panakanakang pagsunod, kundi lifestyle na pagsunod. Palagi, araw-araw, oras-oras, minuto. Even po yung every second. Lifestyle ng pagsunod. Ito rin po ang ine-emphasize kung babalikan po natin yung John
specifically yung John 14:15. Sinabi ni Yeshua, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So meron po siyang criteria. Paano niya malaman kung siya po ay iniibig natin? Sabi niya, tutuparin ninyo ang aking utos. Yun yung criteria ko kung talagang iniibig niyo ako. Napakalinaw po. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. 1 John 5:3. So hindi tayo sumusunod upang bilhin ang pag-ibig ng Diyos. Ito po yung tinatawag natin na we have been saved through faith, no? By grace, through faith. So, hindi natin sinusunod yung utos ng Panginoon upang i-earn po natin yung salvation, i-earn natin, kumbaga, yung pag-ibig ng Diyos. Sumusunod tayo dahil naranasan na natin ang kanyang pag-ibig at biyaya. Malaking kaibahan po. At sana sa punto ng ating spiritual life sa ngayon ay matutunan natin at mai-apply natin at maisabuhay natin itong katotohanan na ito. Yung isang simple illustration po, kung hindi tayo sumusunod upang maging kanyang bayan. Sumusunod tayo dahil tayo ay kanyang bayan. Kumbaga nauna na yung pagpili sa atin. Nauna na yung pagtalaga sa atin na tayo ay kanyang bayang hinirang, na tayo ay kanyang tinawag. Dahil doon, kaya na tayo sumusunod, may kakayahang sumusunod. So, makita natin, ang sinasabi nitong punto na ito, ang tunay na pasasalamat ay hindi lamang sinasabi sa labi, pinapakita sa paraan ng ating pamumuhay. And I think, kung honest lang tayo sa ating buhay spiritual, buhay kristyano, ito po yung pinakamahirap na estado o stage ng ating pananampalataya na pinapakita natin sa pamamagitan ng ating lifestyle, yung pagsunod. Hindi lamang ginagawa natin tuwing Shabbat o tuwing meron tayong activity na exclusive para sa Panginoon, kundi yung pang-araw-araw na pamumuhay. Doon, kung meron tayong pagsunod, truly, tayo ay tinatawag niya na talmidim o disciple ni Yeshua. At nire-remind din tayo sa Deuteronomy na ito pong klase ng pagsunod, ito pong klase ng pag-respond doon sa kanyang kabutihan ay kailangan may kagalakan. At kung walang kagalakan, meron pong masamang mangyayari sa atin. Napakalungkot po na ganun ang sinasabi, pero yun po yung katotohanan na meron pong consequence. Ito po ay sinasabi ng Deuteronomy 28 verses 45 to 47. Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh at hindi kayo sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. Before this, nilista po yung 12 na mga courses, 12 blessings, 12 mga courses. At sinasabi dito, lahat ng yun ay mangyayari kung hindi sumunod. At meron pang dagdag doon. Ang mga ito ay magsisilbing patotoo ng hatol ng Diyos sa inyo at sa inyong magiging lahi magpakailanman. Hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. So pinag-uusapan dito yung time na masagana sila. At ang requirement is kailangan paglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan. So napakahalaga po na maintindihan natin na kung tayo po ay manilbihan, meron pong buong kasiyahan at kagalakan. Kapag hindi natin magawa yon, meron pong naghihintay sa atin na punishment. Yan po yung ama natin na nagmamahal sa atin. Ayaw niya tayo na mapariwara, ayaw niya tayo na hindi niya makapiling. Kaya meron pong ganitong mga boundaries na magsiset upang patuloy na tayong sumunod sa Kanya at gawin yung Kanyang utos. So, ito po yung Kanyang mithiin, ito po yung Kanyang gusto. So, kailangan tuparin natin yung Kanyang inuutos. Pagsilbihan, paglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh. Sa pangatlong punto po, kailangan mamuhay bilang Kanyang bayan. Ipakita kung kanino tayo nabibilang.
So sa Deuteronomy 26 from verses 18 to 19, makita natin ito ang na kumbaga dito may pinakitang magandang bahagi na tayo ang kanyang bayang hinirang. Yung bansang Israel ang kanyang bayang hinirang. Ang ibang salin po sinasabi, his treasured possession. Ang ibig sabihin, mahalaga tayo sa kanya. Tayo ay kanya. At dahil tayo ay kanya, tinawag niya tayong mamuhay bilang isang banal na bayan. So, meron pong reason bakit tayo sinet apart, bakit tayo tinawag. Kasi meron pong mission na iaatang sa ating mga balikat na dapat gampanan. Makita natin, kung babalikan natin ang unang Pedro 2:9, ito rin po yung sinasabi. Ngunit kayo ay isang piling lahi, isang maharlikang pagka-saserdote, isang banal na bansa, sariling bayan ng Diyos. So, napakaganda po yung pag-emphasize ng 1 Peter. At makita natin na kung sa Deuteronomy sinasabi kayo ay kanyang mahalagang bayan, sinasabi ng unang Pedro na kayo ay kanyang sariling bayan. At pagpatuloy ng unang Pedro, yung pagsagot sa bakit, no? Bakit? Sabi niya, upang inyong ipahayag ang mga kapurihan niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. So tayo po ay sinet apart, hinirang na bayan ng Panginoon, sariling bayan ni Yahweh, upang ipahayag ang mga kapurihan niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Meron po tayong misyon. Meron po inatang sa atin na mga misyon sa ating mga balikat. Kailangan magampanan yon. Kaya tayo sinet apart. So makita natin, napakahalaga, tayo ay napakahalaga sa Panginoon. Kasi hindi dahil magaling tayo o marunong tayo, kundi meron pong misyon na inatang sa atin ng Panginoon. So hindi lang tayo niligtas mula sa kadiliman, tayo ay tinawag tungo sa liwanag. Efeso 5, sinasabi, kaya't maging mga katulad kayo sa Diyos at mamuhay kayo sa pag-ibig. Ang ating identity ay dapat makita sa ating lifestyle. Yung po yung significance nito. So, saan ito makikita? Sa bahay, sa trabaho, sa paaralan, sa church, sa social media, sa relasyon natin sa ibang tao. Kahit walang nakakita. Yan po yung pagtawag sa atin.
maaring tanungin natin sarili natin, kung tunay akong kabilang kay Yahweh, may nakikita ba sa aking buhay na nagpapatunay nito? Maganda pong self-check ito. No? Meron bang nakikita sa aking pagkatao na nagpapatunay na ako ay kabilang kay Yahweh? And sa ating conclusion, balikan natin yung kitabo, yung mensahe ng kitabo. Si Yahweh ay tumubos sa atin, kaya magpasalamat tayo. Si Yahweh ay ating Diyos, kaya sumunod tayo. At tayo ay kanyang mahalagang bayan, kaya mamuhay tayo bilang kanyang bayan. And ito po yung panghuli natin na pwedeng ihabilin sa ating lahat na reminder dito sa mahalagang utos na ito. Na hindi tayo basta mga taong pinagpala. Tayo ay mga taong tinubos. Hindi lamang tayo tinubos upang makatanggap ng pagpapala, tinubos tayo upang maging kanyang bayan. Kaya magpasalamat tayo sa kanyang kabutihan. Sumunod tayo ng buong puso at mamuhay tayo bilang kanyang mahalagang bayan. At dito napakaganda ng paalala ng unang Pedro chapter 2 verse 9. Kayo ay sariling bayan ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga kapurihan niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Ito po ang kitabo. Tinubos tayo, pinili tayo, tayo ay kanya, kaya umuhay tayo para sa kanya. Tayo po ay manalangin. Yahweh aming Diyos, marami pong salamat sa pagtubos ninyo sa amin. Marami pong salamat sa pagpili sa amin. Marami pong salamat na kami ay iyo. At dalangin namin, Panginoon, tulungan mo kami ng mamuhay para sa inyo. Mamuhay na ipapahayag ang mga kapurihan ninyo na tumawag sa amin mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas ninyong liwanag. Ito po ang misyon na inatang ninyo sa amin. Nagbibigay ka po ng misyon. Pero alam namin, with that mission, ay yung kaupulang provision na kailanganin namin. Salamat, Panginoon, na hindi kami nagkukulang upang magampanan itong misyon na ito. Ito po ay gagampanan namin sa abot ng aming makakaya, sapagkat kami po ay pinili ninyo at kami po ay anak ninyo na mayroong relasyon sa inyo. Ito po ang pasasalamat namin, may papuri, may pagsamba sa pangalan ni Yeshua. At para po sa online natin, ang ating pong post ay pagtatalaga sa atin bilang pinili ng Panginoon. Ganito po. Shabbat Shalom, everyone!